Magandang araw Pilipinas, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, December 12, Friday. Mayroon tayong isang bagong sistema na binabantayan, hindi pa ito nakikita ngayon ngunit inaasahang lalabas sa susunod na linggo habang abala na ang marami sa paghahanda para sa Kapaskuhan. Ngayon, titingnan natin ang pinakabagong impormasyon tungkol sa potensyal na bagyong ito at kung ano ang maaari nitong idulot sa bansa. At bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel para sa pinakabagong ulat panahon. Sa kasalukuyan, dalawang weather system ang aktibo, ang shear line na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, at ang northeast monsoon o amihan na umiiral sa Northern at Central Luzon. Ang shear line ay nabubuo kapag nagtatagpo ang malamig na hangin mula sa Hilaga at maalinsangang hangin mula Pacific, kaya nagdadala ito ng makakapal na ulap at minsang heavy rainfall. Samantala ang amihan naman ang nagdudulot ng tuloy-tuloy na ambon, malamig na gabi at maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon. Sa Bicol Region, Quezon, Northern Samar at Eastern Samar, maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms dala ng shear line. May posibilidad ng flash floods at landslides dahil sa moderate to at times heavy na mga buhos, lalo na sa mga bulubunduking komunidad. Sa Cagayan, Isabela at Aurora, magiging maulap ang kalangitan na may ulan dulot ng northeast monsoon. Karaniwan itong mahina hanggang katamtaman ngunit kapag tumama ang cloud clusters, pwede itong lumakas at magbabad sa lupa na nagiging sanhi ng pag-apaw sa mga sapa at ilog. Sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, nalalabing Cagayan Valley at nalalabing Central Luzon, partly cloudy to cloudy skies na may light rains ang inaasahan mula sa amihan. Walang malaking epekto ngunit dapat mag-ingat sa mga matarik at madulas na kalsada. Sa Metro Manila at nalalabing Calabarzon, partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng biglaang thunderstorms sa hapon o gabi dahil sa shear line at low-level convergence. Kapag nagsabay ang malakas na buhos at high tide, mabilis ang pagtaas ng tubig sa underpass at mabababang kalsada. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, partly cloudy to cloudy skies na may isolated na pag-ulan or thunderstorms dahil sa easterlies at localized thunderstorms. Kung mainit ang tanghali, mataas ang chance ng pagbuo ng thunderstorms pagsapit ng hapon. Ngayon naman, ang update sa potential tropical system. Ayon sa Week 2 outlook ng Pag-asa, inaasahang lilitaw ang TCLV-1 sa timog silangang bahagi ng Tropical Cyclone Advisory Domain. Mababa pa ang tsansa ng mabilis na pag-develop ngunit may posibilidad itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Hindi pa tiyak kung magiging tropical depression agad pero maaaring magdala ito ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa eastern seaboard kung hihilahin ng convergence. Sa multi-model read tulad ng GFS, mas maaga nitong nakikita ang porma ng sirkulasyon at ipinapakita ang rutang maaaring dumaplis sa silangan ng Visayas bago lumiko pa hilagang silangan. Magkaiba man ang timing ng mga modelo, pareho silang nagpapakita ng low pressure na may interaction sa amihan at shear line. Sa ensemble consensus, mas marami ang forecast track na umiikot sa Philippine Sea kaysa diretsong tumatama sa lupa. Kapag malakas ang amihan, karaniwan ang ganitong steering pattern kung saan humihina o lumilihis ang bagyo. May ilang senaryo na dumidikit sa Southern Visayas o Bicol, ngunit kadalasan ay nagpapakita ng weakening trend dahil sa malamig at tuyong hanging humaharang sa taas. Sa madaling salita, mas nagiging malinaw ang senyales na ito ay magiging rainmaker at hindi windmaker, ngunit pareho pa rin nating babantayan ang development nito sa mga susunod na araw.